si John. Responsibilidad ko siya. Kaya lang mas malakas yan at mas matindi. Kamatayan ang layunin ng taong gumagawa niyan sa kanyang biktima. Kailangan kong kumain. Patikimin mo ko ng laman mo. Kahit kaunti lang. Kwentong Takip Silim. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video. Huwag na din kalimutan mag-subscribe. Age doesn't matter. Ika nga ng isang kasabihan na palagi kong napabasa kung saan-saan. Kaya nga, ganon ko na lang ipaglaban noon ang boyfriend ko sa pamilya ko. Nang mahigpit nilang tutulan ang relasyon namin nang dahil lang sa malaki ang agwat ng edad ko sa kanya. Mas matanda kasi ako at mas bata siya sa akin, pero naniniwala talaga ako noon na para kami sa isa't isa. Yun nga lang, may mga bagay pala talagang mahirap ipinit, lalo na kung umpisa pa lang marami nang humahadlang. Magandang araw po sa inyo, Miss Anne, at ganoon din sa lahat ng mga kapwa ko tagapakinig dito sa channel niyong Kwentong Takip Silim. Matagal-tagal ko ring pinag-isipan kung ipapadala ko ba o hindi sa inyo ang kwento kong ito. At ngayon lang talaga nabuo ang desisyon ko. Salamat sa magaling na convincing skills ng asawa ko na katulad ko ilang taon na rin pong fan ng inyong channel. Tawagin niyo na lamang po akong Chloe. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay nangyari halos magsasampung taon na rin ang nakalilipas. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mong yang, Chloe? Sigurado ka na ba dyan sa nobya mo? Kung nagpunta ka dito, ate, para tulungan sina mama at papa na kumbinsiin ako na huwag pakasalan si John. Please lang, huwag mo nang ituloy. Buo na ang desisyon ko. Papakasalan ko si John sa ayon yung man o gusto. Chloe, ikaw lang naman ang inaalala namin. Baka kasi masaktan ka lang sa huli. Alam mo namang 7 taon ang agwat ng edad mo sa lalaking yun, hindi ba? Paano ka nakakasiguradong sa mga susunod na taon ng pagsasama nyo, hindi siya maghahanap ng mas bata sa'yo? At paano ka nakakasiguradong hindi lang pera mo ang habol niya sa'yo, Aber? Hindi niya magagawa yun sa akin, ate. Mahal ako ni John. Ilang buwan pa lang kayong magnobyo, bakit naman kasi masyado kayo nagmamadaling magpakasal? Ate, ikaw na nga rin ang nagsabi, diba? Malaki ang agwat ko sa edad ni John. Naghahabol lang ako ng panahon, ate. Kapag pinatagal pa namin to, baka lalo pa kaming mawalan ng chance na magkaanak at makabuo ng sariling pamilya. Pero Chloe… Ate, ano ba? Ate, ano bang gusto mong mangyari sa akin? Na patulad sa'yo? Na maging kagaya mong tumanda na lang ng dalaga dahil mapili ka at pihikan sa lalaki? Ayoko maging ganun. Ayoko maging miserable yung buhay ko katulad mo. Ganun bang tingin mo, Chloe? Sa tingin mo, miserable ako dahil walang lalaki sa buhay ko? Bahala ka kung anong gusto mong gawin. Sige, magpakasal ka dyan sa lalaki mo. Basta huwag kang tatakbo sa amin kapag napatunayan mong tama kami tungkol sa lalaking yan. January ng taong 2015 nang biglang mag-propose sa akin ng kasal ang noon ay ilang buwan ko pa lamang na boyfriend na si John. Hindi niya tunay na pangalan. Nakilala ko siya nang imbitahan ako noon ng isa kong kaibigan na sumama sa isang retreat na ginanap namin sa Batangas na may kinalaman sa kanilang religious group. Si John naman noon ay eksaktong bakasyonista rin sa lugar na yon. Muntik na kasi akong maligaw noon dahil napahiwalay ako sa mga kasama ko at si John, siya
Siya naman ang nagkataong napagtanungan ko at nagturo sa akin ng daan pabalik sa aming venue. Hinatid pa nga niya ako noon eh. Pagkatapos noon, nagkapalitan kami ng cellphone numbers at yun na ang naging simula ng pagkakalapit namin sa isa't isa. Lalo na nang makabalik na kaming pareho sa Maynila, kung saan namin itinuloy ang ugnayan namin. 2 buwan lang din yata kaming nagligawan noon bago ako nagdesisyong sagutin siya agad. Mabait naman kasi si John, may itsura din naman siya at mukhang disente. At higit sa lahat, wala siyang pakialam kahit pa 7 taon ang tanda ko sa kanya. 33 years old na kasi ako noon habang siya naman ay 26. Kaya nga, kahit halos wala pa kaming 1 taong mag-on noon, nag-propose na agad siya sa akin dahil gusto niya raw na magkaanak pa kami. Ako na raw kasi ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Sa Batangas, doon ko gusto ganapin yung wedding natin, love. Kasi doon naman tayo nagkakilala, di ba? Sa Batangas? Bakit naman dun pa? Ayaw mo bang dito na lang tayo magpakasal sa Maynila? Para naman malapit lang tayo sa pamilya mo. Para saan pa? Wala rin naman silang balak na umattend sa wedding natin. Might as well, lubos-lubusin ko na. Gagawin ko kung anong gusto kong mangyari sa wedding natin. Kaya love, please pumayag ka na. Ano pa bang magagawa ko? Yun ang gusto mo eh. Matapos naming mapag-usapan ni John noon ang lahat ng gusto kong mangyari sa kasal namin, agad-agad ay kumuha ako ng wedding planner na tutulong sa amin para sa lahat. Ito ang nag-asikaso mula sa gown na isusuot ko hanggang sa lugar na pagdarausan namin ng kasal. Walang iba kundi doon sa mismong lugar kung saan kami nag-retreat noon. Hindi ko nababanggitin kung saan ang eksaktong lugar ng maliit na pamayanang yun sa Batangas pero medyo liblib yun at malayo sa bayan. Ganun pa man, sobrang ganda naman doon. Tahimik, sariwa ang hangin, malayo sa polusyon at mababait ang mga taong nakatira. May maliit na chapel din doon kung saan sila nagsisimba. At doon din namin napiling ganapin ang aming wedding ceremony. Doon ko balak ganapin ang kasal ko. Total, wala rin naman akong balak imbitahan ng kahit na sino noon sa mga kamag-anak ko. Hindi naman problema sa akin ang pera. Dahil sa totoo lang, ng mga panahong yon ay may sarili din naman akong mga negosyo at malakas akong kumita. Sa katunayan, kaya nga naisip kong doon sa lugar na yon sa Batangas gawin ang kasal ko ay dahil naging malapit na sa akin ang pamayanang yon na ilang panahon ko na ring inaabutan ng tulong. Aaminin ko, Miss Anne, simula kasi nang maging kami ni John, lumayo ang loob ko sa mga kamag-anak ko dahil sa mahigpit nilang pagtutol sa relasyon namin. Pakiramdam ko pinipigilan nila ang kasiyahan ko. Kaya naman yon ang naging paraan ko para makaganti man lamang sa kanila. Maraming salamat po talaga sa inyo, Mang Kulas. At pinayagan nyo kaming ganapin dito yung reception namin sa property nyo. Sus, ano ba ka naman na rin batang ere? Abay, kulang pa nga ito para sa lahat ng mga tulong na naibigay mo sa amin. Mula nung napadpad kayo rito ng mga kagrupo mo, malaki talaga ang pasasalamat ko sa pastor ninyo. Dahil naipakalala ka niya sa amin, hulog ka ng langit, ineng. Oo nga pala, heto. Dito kami maglalagay ng mga mesa at upuan para sa magiging bisita ninyong magnobyo. Ayan nga't nagtayo pa kami ng maliit na stage sa gitna. Diyan namin ilalagay ang uupuan ninyong mag-asawa. Naglagay na nga rin kami ng habong. Para kung sakaling umulan ay hindi mababasa ang mga pagkain. Oh my gosh, ang effort naman ito, Mang Kulas. Maraming salamat ho. Love, tingnan mo, ang ganda ng ginawa nila. Oo na. Pwede ba magpahinga na tayo, Chloe? Medyo napagod ako sa biyahe eh. Tsaka, saan ba pwedeng ilagay itong mga gamit natin? Nabibigitan na rin ako. Alay din eh. Sumunod kayo sa akin. Di yan sa itaas ang magiging kwarto ng nobyo mo, Chloe, ineng. Ikaw naman doon sa kabilang bahay.
Makakasama mo doon ang apo kong si Rita at ang iba pang tutulong sa iyo sa paghahanda para sa magiging kasal nyo sa susunod na araw. Teka. Anong ibig niyong sabihin, Manong? Magkahiwalay ho kami ng bahay na tutuluyan nitong girlfriend ko? Ay uuwi ho. Pasensya ka na. Iba kasi ang tradisyon dito sa amin. Hindi katulad sa Maynila. Dito ay hindi pwedeng magkita ang mga ikakasal bago ang seremonya. Kaya hindi rin kayo pwedeng pagsamahin sa iisang kwarto. Ano ba yan? Pati pa naman dito may panira pa rin. Akala ko pa naman. Love, ano ka ba? Huwag kang ganyan. Pwede bang pagbigyan na lang natin si Mang Kulas? O siya, ano pa bang magagawa ko? Sige na, pumasok ka na muna sa kwarto mo para naman makapagpahinga ka. Maliligo rin muna ako. Nanlalagkit na ako sa hangin dito eh. Pagdating pa lang namin ni John sa venue kung saan gaganapin ang kasal namin, halata ko na agad ang sobrang pag-iiba ng mood niya. Grabe ang pagiging irritable niya na malayong malayo noon sa masayahin at mapagpasensyang John na kasakasama ko sa Maynila. Ganun pa man ay naiintindihan ko naman siya noon. Naisip kong siguro umasa lang talaga si John na magkakasama kami sa iisang bahay at kwarto dahil hindi talaga namin yun nagawa sa Maynila. Sobra kasing higpit sa akin ng mga magulang ko, Miss Anne. Ganun na rin ang ate Helena ko na isang matandang dalaga. Lumaki po kasi talaga ako sa isang pamilyang napaka-conservative at masyadong pihikan sa pagpili ng mapapangasawa naming magkapatid. Kaya nga tumanda ng dalaga ang ate ko eh. Nanghingi na lamang ako noon ng pasensya kay Mang Kulas at sinabi ko sa kanya na napagod lang talaga si John sa biyahe. Nagkibit-balikat lang naman si Mang Kulas at hindi na nagsalita pa. Pinasamahan na lang niya ako sa apo niyang si Rita papunta doon sa magiging kwarto ko. Mahimbing ang naging tulog ko ng gabing yon, Miss Anne. Ang saya-saya ng puso ko dahil ilang araw na lang ang bibilangin at sa wakas, magiging asawa ko na si John. Wala akong kaalam-alam na pagising ko, doon pala magsisimula ang isang malaking pangyayaring babago sa buhay ko. Ano bang ingay yun? Bakit parang nagkakagulo yata? Bakit may lalaki dito? Ano, sinusubukan niyo bang pikutin sa akin girlfriend ko? Kaya nagpatulog kayo ng ibang lalaki rito? Pwede ba pare, huminahon ka? Dito ako nakatira. Ako ang may-ari ng bahay na to. Bigla akong napabalikwas ng bangon nang marinig ko ang tila kaguluhang yon na nangyayari sa labas ng kwarto. Boses ni John ang nangunguna sa lahat. Para siyang nagwawala, kaya naman walang hila-hilamos na napatakbo talaga ako palabas ng kwarto. John! Mang Kulas! Ano nangyayari dito? Chloe, Neng. Napunta bigla sa akin ang atensyon ng lahat. Naabutan kong inaawat ni Mang Kulas si John, habang si John naman ay hawak-hawak ang kwelyo ng isang matangkad at mestisong lalaking nakatayo lamang sa harapan niya at mukhang walang balak na pumatol kay John, bagamat bakas ang iritasyon sa mukha nito. Alay, Neng, pasensya na. Hindi ko naman alam na palang apo ko bababa pala ng barko at uuwi rito sa amin ngayon. Hindi ko tuloy nasabi sa inyo. Ay natural, dito siya uuwi dahil kanyaring bahay na ang akin talaga yung tinutuluyan ng iyong nobyo. Oh my gosh! Sobra akong nahiya noon kaya agad kong nilapitan si John at ako na mismong nagtanggal ng kamay niya sa pagkakakapit niya doon sa kwelyo ng lalaki. Pagkatapos ay hinila ko na siya palayo rito. Naku, pasensya na po kayo, Mang Kulas, ha? Sandali lang po at mag-uusap lang po kaming dalawa. Sige, Neng. John, ano bang eksena yung ginawa mo? Bakit inaway mo na lang bigla yung apo ni Mang Kulas? Sa akin ka pa talaga nagalit, Chloe? Saan nabigla ako kung bakit may lalaking natutulog dun sa tabi mismo ng kwarto mo eh? Sino bang boyfriend ang matutuwa sa ganun? Hindi mo ba narinig yung paliwanag ni Mang Kulas?
My gosh, John! May-ari yun ng bahay. Nakikituloy lang tayo. Hindi nga alam ni Mang Kulas na uuwi yung tao. Kaya siguro hindi na rin sila nakapaghanda. Sana nagtanong ka muna. Hindi yung basta-basta na lang nagkakaganyan. John, kahapon ka pa ha? Bigla na lamang natahimik si John nang pati ako nagawa na rin pagtaasan siya ng boses. Bigla siyang napabuntong hininga at napayuko. Tanda na alam niyang nasa mali talaga siya. Pasensya ka na, love. Hindi lang talaga ako komportable sa lugar na to eh. Ano? Bakit naman? Hindi ko alam. Ito siguro yung tinatawag nilang wedding jitters. Ano kasi, love eh. Napanaginipan ko kasi kagabi. Bigla ka na lang doon umatras sa kasal natin. Ayoko kasing mangyari yun. Ayokong hindi matuloy ang kasal na to. John, wala naman dahilan para hindi matuloy itong kasal natin. Kaya huwag ka mag-alala. At huwag ka nang kabahan, okay? John, tumingin ka sa akin. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Isang araw na lang bubunuin natin, oh. Bukas, ikakasal na tayong dalawa. Tama ka nga. Sorry talaga sa nagawa ko ha. Kinamang kulas ka, manghingi ng sorry, okay? Ginawa naman ni John noon ang sinabi ko sa kanya. Nang hingi siya ng sorry kina Mang Kulas, pati na rin sa apo nito na ipinakilala niya sa amin bilang Max. Isa pala itong seaman na nagkataong kabababa lang din ng barko ng araw na dumating kami sa Batangas. Gusto sana nitong sorpresahin ang lolo niya pero nagulat siya nang abutan niyang may nagaganap palang event sa kanila. Mabuti na lang talaga at sobrang understanding ni Mang Kulas at pinatawad niya agad si John. Habang si Max naman nanatiling tahimik at walang imik sa ginawang paghingi sa kanya ng tawad ng boyfriend ko. Nakangiti siya pero alam kong may kakaibang tensyong namamagitan sa kanilang dalawa. Tahimik lang ang binata habang nakikinig pero halata sa kilos nito na hindi siya masyadong komportable kay John. Pagkatapos ng tensyonadong sandali, lumapit si John sa akin. Bago pa man siya makapagsalita, biglang nag-ring ang cellphone niya. Napatingin siya rito at tumingin ng saglit sa akin. Love, sino yan? Mga kamag-anak ko, love. Paparating na raw sila eh. Sagutin ko lang to sandali ah. Nagpaalam siya at dali-daling tumalikod. Dumistansya ng kaunti para sagutin ang tawag. Pero sa pagtataka ko, pagkalabas ni John noon, may mga tao akong namataang paparating. Nakilala ko ang ilan sa kanila bilang mga kamag-anak ni John. Bigla akong nalito. Akala ko ba sila ang katawagan ni John? Napatitig na lang ako sa direksyon ni John. Nagtataka ng sobra. Kaya hindi ko na malayang may bigla na palang nakalapit sa akin. Mukhang tensyonadong boyfriend mo ha. Napatigil ako at napatingin bigla sa lalaking lumapit sa akin. Si Max pala, yung apo ni Mang Kulas. Ay, ikaw pala yan, ako. Nakakagulat ka naman. Ikaw si Max, tama? Oo, ako nga. Naku, pasensya ka na. Mukhang nagulat yata kita sa paglapit ko. Pero nagkakilala na tayo dati nung nag-retreat ka rito, di ba? Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Pinilit kong ngumiti bilang paggalang pero ang totoo talaga noon, hindi ko siya matandaan. Sa totoo lang kasi noong nag-retreat kami rito, halos wala akong ibang napansin kundi si John. Siya lang talaga kasi ang laman ng isipan ko noon matapos niya akong ihatid pabalik ng maligaw ako. Bukod sa mga activities na ginawa namin noon sa lugar at sa mga batang pinangakuan ko ng supply ng vitamins at school supplies taon-taon, wala na akong ibang matandaan. Talaga ba? Pasensya na ha. Baka hindi kita masyadong napansin noon. Hindi na nakakapagtaka. Masyado kang focus kay John noon eh.
Pero mukha namang masaya ka sa kanya, kaya ayos na rin. Pareho kaming natawa, kahit na may kapirasong hiya akong naramdaman sa sinabi niya. Alam kong totoong yon ang dahilan kung bakit hindi ko siya maalala, pero sa kabila ng pag-aalangan, may kakaibang gaan sa pag-uusap namin ng mga sandaling yon. Para bang relax na relax ako habang kausap ko si Max. Nakalimutan ko nga bigla nun yung pagtataka ko kung sino yung kausap ni John sa cellphone niya. Habang abala kami sa pag-uusap, bigla na lang tumigil si Max at tumingin sa di kalayuan. Parang may kakaibang bagay siyang napansin, kaya sinundan ko ang direksyon ng tingin niya. Sa malayo, sa labas ng bakuran, may isang babaeng nakatayo. Nakatitig sa amin. Mula sa kinatatayuan namin, medyo malabo ang kanyang mukha pero sapat na ang tanawin para maramdaman ko ang pagtagos ng lamig sa aking kalamnan. May matalim na tingin ng babae lalo na sa akin. Para bang may kung anong sumundot noon sa puso ko. Nakakakilabot ang tingin niya, tila may dala itong puot o galit na hindi ko maintindihan. Napatingin sa akin si Max at bakas din sa mga mata niya ang pagtataka. Hindi ko nga siya kilala eh. Akala ko nga bisita niyo. Hindi kasi siya taga rito. Hindi siya pamilyar sa akin. Habang nagsasalita si Max, naramdaman ko ang pag-ihip ng malamig na hangin sa paligid namin. Kinilabutan akong bigla sa hindi ko malamang dahilan. Nakakatakot naman si ate. Ang sama naman kung tumingin. Teka, lalapitan ko para malaman natin kung anong pakay niya. Sa isang iglap, nakita ko na lang na naglalakad si Max papunta sa direksyon ng babae. Hindi ko na rin naman siya nagawang pigilan noon kasi nga medyo kinakabahan din ako sa paraan ng pagtitig sa akin ng babaeng yon. Pero bago pa man makalapit si Max sa kanya, sa isang iglap, biglang nawala ang babae na parabang naglaho siya sa hangin. Tumigil si Max, nagpalingalinga sa paligid na tila naguguluhan din kagaya ko. Chloe, mas mabuti siguro kung bumalik ka na lang muna sa loob. Doon mo na lang hintayin ang boyfriend mo. Hindi na ako noon nagtanong pa at sumunod na lang ako kay Max. Kahit ramdam kong natatakot pa rin ako. Doon ko na rin sinalubong ang mga kamag-anak ni John na ewan ko ba kung bakit hindi man lang niya nagawang intindihin noon. Buong araw parang wala sa sarili si John. Panay ang paalam niya sa akin na may gagawin lang daw siya. Bigla-bigla na lang siyang nawawala noon at hindi ko na maintindihan ang mga kinikilos niya. Oh, abay Chloe. Ining, saan ka pupunta? Hapon na, hindi ka na dapat lumabas ng bahay. Alay, isang araw na lang ang kasal mo eh. Delikadong maglamyerda ka rin sa labas. Hinahanap ko lang po si John, Mang Kulas. Abay, nakita ko kanina doon sa may labasan. May mga kausap na tao eh. Hindi ko lang alam kung sino. Hindi naman mukhang taga Maynila. Pero parang namumukhaan ko ang isa doon na taga doon sa kabilang barangay. Taga kabilang barangay ho? Oo, Ineng. Alay, sasabihan ko nga sana ang nobyo mo eh, na wag basta makipag-usap kung kani-kanino rito. Lalo na sa mga taga riyan sa kabilang barangay. Pero nagdalawang isip ako't baka mag-init na naman ang ulo eh, kaya hinayaan ko na lang. Ano ho? Bakit ho? Marami kasing tao rito sa amin na hindi maganda kung makakaaway. Lalo na baga ng mga dayong katulad ninyo. Ano pong ibig niyo sabihin, Mang Kulas? Pero bago pa man makasagot sa akin noon si Mang Kulas, Miss Anne, tinawag na akong bigla ng isa sa mga kamag-anak ni John at tinanong tungkol sa mga detalye ng kasal na kailangan pa naming i-finalize para bukas. Hanggang sa gumabi na naman, hindi na ulit kami pinayagan pang magkita ni John dahil na rin nga sa mga pamahiing sinusunod ng mga taga roon sa lugar. Sobrang nahihiwagaan na talaga ako doon sa mga nangyayari pero iniisip ko na lang na baka dala lang yon ng kaba ko dahil sa nalalapit naming kasal. Pinili kong makatulog ng maaga ng gabing yon pero
Hating gabi na ay pagulong-gulong pa rin talaga ako sa kama. Ano ba yan? Hindi ako makatulog. Ay, makabangon na nga lang muna. Lumabas ako noon ng kwarto para sana kumuha ng maiinom na gatas nang sa ganon, sa wakas ay makatulog na rin ako. Naabutan kong bukas pa rin ang pintuan at bintana ng salas. Mukhang nakalimutan yatang isara ni Rita kanina bago sila matulog. Expose na expose patuloy ang bahay. Lalapit na sana ako para isara ang mga yon pero ganun na lang ang laki ng gulat ko dahil nang mapadaan ako sa tapat ng bintana, bigla na lang may humila sa akin pabalik sa tagong parte ng bahay. Max? Oh my gosh, naku! Ikaw lang pala! Bakit mo naman ako ginulat? Pasensya ka na kung nagulat kita, Chloe. Saan ka ba pupunta? Gabi na. Delikado na para sa'yo na lumabas pa ng ganitong oras. Hindi naman ako lalabas, Max. Isasara ko lang sana yung pintuan at bintana. Mukhang naiwan atang bukas ng pinsan mo eh. Ah, ganun ba? Hayaan mo't ako nang magsasara. Mabuti pa, bumalik ka na lang dun sa kwarto mo. Pansin ko noon na parang hindi mapakali si Max kaya naman nagtaka ako. Bakit ba? Parang aligaga ka yata, Max. Kinakabahan ako sa'yo eh. May nangyari ba? Chloe, ang totoo kasi niyan. Halatang nag-aalinlangan si Max na ituloy noon ang sasabihin niya. Ano? Max? Naghihintay ako. Ano ba talaga yung gusto mong sabihin? Chloe, hindi ko gustong makialam sa inyong dalawa ng boyfriend mo. Pero sa tingin ko, kailangan mo tong malaman. Ano nga? Nakita ko kasi yung boyfriend mo. May kausap na babae. Oh, ano naman ngayon? Nag-uusap lang naman pala. Umiiyak kasi yung babae sa harapan ni John, Chloe. At yung babaeng yun din yung babaeng nakita nating nakatitig sa'yo ng masama kaninang hapon. Ano? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, Max? Oo, sa totoo lang, dalawa kami ni Lolo na nakakita sa kanila kanina. May mga kasama pa nga yung babae. Mukhang mga taga-kabilang baryo. Doon ko biglang naalala yung sinasabi sa akin ni Mang Kulas kanina na naputol nang tawagin ako ng isang kaanak ni John. Nakaramdam ako ng kaba sa narinig ko. Napuno ng sobrang pagtataka ang isip ko kaya naman nagdesisyon akong lumabas ng bahay kahit gabi na para kumprontahin si John na nang mga sandaling yon ay natutulog na rin sa kwarto niya sa kabilang bahay. Hindi na ako nagawang pigilan pa ni Max sa sobrang bilis ng naging pagkilos ko. John! John! Buksan mo nga itong pintuan! Chloe, ikaw pala. Love, anong... John, umamin ka nga sa akin. Sino yung babaeng kausap mo raw kanina? Ang sabi sa akin ni na Max at Mang Kulas, nakita ka raw nilang nakikipag-usap ng ilang taga-barangay doon. At meron pa. Isang babae na umiiyak sa harapan mo. Sino ba sila? Ano pa kailangan nila sa'yo? Halatang nagulat si John sa sunod-sunod na tanong ko noon, Miss Anne. Halata rin sa mukha niya na bagong gising lang siya, kaya hindi rin talaga siya agad nakapag-react. Pero maya-maya, bigla na lang siyang napabuntong hininga at natatawa akong sinagot. Yun ba? Hindi ko na sana sasabihin sa'yo yung tungkol doon, love eh. Kasi ayoko mag-alala ka. Pero kanina, habang nag-ayosi ako doon sa labas, bigla na lang akong nilapitan ng babaeng yun habang umiiyak siya at sinasabing bumalik na raw ako sa kanya. Nagtaka nga ako nun eh. Kasi hindi ko naman siya namumukhaan. Hanggang sa biglang lumapit na rin sa amin ng mga kamag-anak niya na kanina pa pala siya hinahanap. Eh yun, may sira pala sa ulo yung babae, love. Buhat daw ng iwanan ito ng asawa niya. Nawala na sa sarili yung babae. Tapos, ang sabi pa sa akin ng isang kamag-anak niya, kamukha ko raw yung nawawala nitong asawa. Kaya siguro, panay ang pilit niya sa aking sumama kanina sa kanya pa uwi. Humingi naman sila sa akin ng pasensya bago sila umalis eh.
Bigla na lang akong nakahinga ng maluwag noon dahil sa naging paliwanag sa akin ni John. Nakaramdam din ako ng hiya sa kanya dahil nagawa ko pa siyang paghinalaan gayong isang araw na lang ikakasal na kami. Pasensya ka na talaga, love, ha? Kala ko talaga niloko mo ko eh. Masyado naman kasing malisyoso yung maglolong yan. Tignan mo, muntik pa tayong mag-away dahil sa kanila. Talaga yatang gusto nilang sirain tong kasal natin eh. Lalo na yung Max na yan. May gusto yata sa'yo yun kaya nagpapapansin. Gusto pa sana ni John na doon na lang ako matulog sa tabi niya ng gabing yon, pero hindi ako pumayag, Miss Anne. Kahit na matanda na kasi ako noon ay isa pa rin ako doon sa mga babaeng naniniwalang magiging espesyal ang gabi ng kasal namin kung doon ko palang din ibibigay sa kanya ang lahat-lahat. Wala namang nagawa si John kundi ang ihatid na lang ako ulit pabalik sa kabilang bahay. Pagkatapos noon sa wakas ay nakatulog na rin ako ng mahimbing. Kinabukasan, isang araw bago ang kasal namin ni John, kahit na mahigpit kaming pinagbawalan noon ng matatanda na magkita, hindi pa rin umalis sa tabi ko ang boyfriend ko. Nanatili siyang nakadikit sa akin buong araw na para bang kahit sandali ay ayaw niya akong mawala sa kanyang paningin. Kilig na kilig naman ako noon. Pakiramdam ko'y mahal na mahal ako ni John kaya naman hinayaan ko na lang din siya. Gabi na ulit nang maghiwalay kami ng landas. Sige na, pumasok ka na at magpahinga habang maaga pa. Magtakip ka na lang ng unan sa tenga dahil medyo maingay yung mga nagiinuman sa labas. Bukas hindi na kita ihahatid sa ibang bahay. Dahil sa wakas, magkatabi na tayong matutulog. Ikaw rin, dapat gwapo ka bukas. Kaya matulog ka na rin, okay? Nang bitiwan ni John ang kamay ko, pumasok na ako sa loob ng bahay pero laking gulat ko nang makita kong nakaupo sa sala si Max na para bang may hinihintay. Uy, Chloe. Buti naman at pumasok ka na. Oh, Max! Akala ko nakikipag-inuman ka dun sa mga kasama ng lolo mo dun sa labas. Hindi naman talaga ako mahilig uminom. Kaya pumasok agad ako. Ang totoo, inaabangan kita eh. Gusto lang sana kitang batiin. Congrats sa kasal niyo bukas. Hindi ko alam kung bakit nang banggitin ni Max ang mga salitang yon, may nahimigan akong lungkot sa boses niya. Idagdag pa yung mga titig niya sa akin noon, sobrang lungkot din. Malamlam ang mga mata niya at parang medyo namamaga pa nga sa hindi ko malamang dahilan. Salamat. O siya, matutulog na ako ha. Para naman maganda ako bukas sa kasal ko. Sige. Congrats ulit. Sana maging masaya kayo ni John. Pinilit ko pang magbiro para pagaanin ang tensyon sa pagitan namin pero parang lalo lang lumungkot ang mukha niya. Ganun pa man ay hindi ko na inintindi pa yon na talagang pumasok na lang ako sa kwarto ko. Itinulog ko na lang ang kung anumang bumabagabag sa akin ng gabing yon at naghanda para kinabukasan. Kinabukasan, Miss Anne, ay dumating na rin ang araw na matagal ko nang hinihintay. Ang araw ng kasal namin ni John. Sa totoo lang, mixed emotions ang nararamdaman ko nung mga sandaling yon. May saya, may excitement, pero higit sa lahat, may kaba. Parang may bumubulong sa akin na may hindi magandang mangyayari pero pilit kong binabaliwala yon. Iniisip ko na lang na baka normal lang ang ganitong pakiramdam para sa mga babaeng ikakasal. Nagising ako ng maaga para maghanda. Sa tulong ni Narita at ng iba pang mga babae sa pamayanan, naayos nila ang lahat para maging perpekto ang araw na yon. Ang ganda ng suot kong gown, simple pero elegante. At sa kauna-unahang pagkakataon, pakiramdam ko isa akong prinsesa. Grabe, ang ganda-ganda mo, Ate Chloe. Ikaw talaga, Rita. Napakabolera mo. Talaga naman, ate. Alam niyo po, kung hindi talaga kayo ikakasal na,
irereto ko talaga sa'yo ang Kuya Max ko. Mas bagay kaya kayo. Uy, ikaw talaga ha. Baka mamaya, marinig ka na magiging asawa ko. Magselos na naman yun. Ay, sayang talaga ate. Alam mo, mas taon na naman talagang nagkagusto sa'yo ang kuya ko eh. Noong unang araw pa lang ng retreat nyo dati dito sa lugar namin, sobrang tinamaan na si kuya sa'yo. Kaya lang, torpe. Naunahan tuloy. Si Rita, ang isa pang apo ni Mang Kulas, at ang iba pang mga kababaihan sa pamayanang yon ang tumulong sa akin sa paghahanda. Since wala nga akong kamag-anak o kaibigan man lang na inimbita sa kasal namin ni John. Sa totoo lang, medyo nakaramdam ako ng awkwardness noon sa sinabi sa akin ni Rita tungkol kay Max pero minabuti ko na lang na wag na yung intindihin pa. Habang inaayos ang buhok ko, hindi ko maiwasang mapaisip kung kumusta na kaya si John. Wala kasi akong balita sa kanya buong umaga dahil mahigpit na sinunod ng lahat ang pamahiing bawal kaming magkita bago ang seremonya. Pagdating sa maliit na chapel kung saan gaganapin ang kasal, naglakad ako papasok habang nakatingin si John sa akin. Kita ko sa mukha niya ang halo-halong emosyon. Saya, pagmamalaki, pero hindi ko may kakaila na parang may nahihimigan akong kakaiba noon sa mga titig niya. Hindi ko rin maintindihan pero parang may kung anong mabigat sa kanyang itsura. Napansin ko rin na hindi siya mapakali at panay ang sulyap niya sa labas ng chapel. Nang magumpisa ang seremonya, ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para hindi matuon ang pansin ko sa anumang negatibong bagay na pumapasok noon sa isip ko. Sinubukan kong mag-focus sa mga sinasabi ng pari at sa aming mga panata sa isa't isa. Hanggang sa i-pronounce na ng pari na kami ni John ay opisyal na ngang mag-asawa. Mag-asawa na tayo, John. Oo nga. Teka, bakit parang sobrang tahimik mo naman yata? Hindi ka man lang din ngumingiti. May problema ba tayo, love? Wala. Hindi lang talaga ako makapaniwalang sa wakas. Asawa na nga kita. Sigurado ka ba, love? Para kasing hindi ka okay. Baka naman masama ang pakiramdam mo. Magsabi ka lang. Oo naman, love. Huwag mo na ako masyadong intindihin. Ayos lang ako. Dapat mag-enjoy tayo ngayon. Hindi ko na lang kinulit pa noon si John kahit na nagtataka talaga ako dahil pansin na pansin ko na noon ang pagiging sobrang tahimik niya. Paglabas namin ng simbahan, nag-aabang na sa amin ang ilang bisitang bumati at nag-abot ng regalo. Habang masayang binabati kami ng lahat, nagulat ako nang makita ko na naman siya. Ang babaeng yun, matalim na namang nakatitig sa akin at may luhang tumutulo mula sa kanyang mga mata. Siya na naman. Ano na namang ginagawa niya rito? Hindi ko alam kung bakit pero parang hinihila ang mata ko para hanapin si Max at nang makita ko siya, naroon siya sa tabi ng kanyang lolong si Mang Kulas. Mukha rin siyang nagulat nang makita ang babaeng yon. Pareho kaming nakatitig sa babae hanggang sa tumingin siya sa akin at tumango na para bang sinasabing siya na ang bahala. Maya-maya nakita kong nagsimula siyang maglakad papunta sa direksyon ng babae. Ang sumunod na nangyari ay tila eksena sa pelikula. Bigla na lang tumakbo ang babae palayo at mabilis namang sinundan siya ni Max. Hindi ko na nasundan ang nangyari sa kanilang dalawa dahil tinawag ako ni John. Hanggang sa nagtungo na nga kami noon sa aming wedding reception. Love, okay ka lang ba talaga? Nag-aalala na ako sa'yo. Tingnan mo, tumatagaktak na yung pawis mo, oh. Tapos namumutla ka pa. Okay lang ako, sabi. John, sigurado ka ba? Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Ano ba talaga ang nararamdaman mo? Tingnan mo, oh. Ay, Diyos ko, naglalabasan na yung mga ugat sa mga liig mo. Chloe, ano ba? Sabi na nga, ayos lang.
Miss Anne, halos maluha ako sa gulat at kaba nang bigla na lang magsuka si John sa harapan ko. Bukod pa ron, ang isinuka niya ay hindi ordinaryo. Itim na likido yon na parang langis at ang amoy ay sobrang baho na halos ikapigil ng hininga ko. Umaalingasaw yon sa paligid kaya napatayo ako mula sa pagkakaupo sa kanyang tabi. John, ano yan? Love, ano nangyari sa'yo? Chloe! Tulong! Oh my gosh, John! John! Wala akong naintindihan noon sa sinabi sa akin ni John. Sa halip, bigla na lang siyang natumba sa harapan ko. Bigla siyang nawala ng malay kaya bigla rin akong natulala. Nagtakbuhan ang ilang tao sa direksyon namin ni John noon para tumulong. Ang ilan ay nagpanik at nagbubulungan habang ang iba naman ay nagmadaling dalhin si John sa isang tabi. Pero nang ilapag pa lang nila ang asawa ko sa isang papag, ganoon na lang ang gulat naming lahat nang bigla siyang magkikisay. Lalo ako nagpanik dahil doon. Nakaramdam ako ng paninikip ng dibdib. Parang biglang bumalik ang lahat ng kaba at pagtataka ko tungkol sa mga nangyayari nitong mga nakaraang araw. Hindi ko na alam noon ang iisipin ko. Hanggang sa hindi ko namalayan, napaiyak na pala ako. Lumapit si Mang Kulas at inalalayan ako. Ineng, magpahinga ka muna. Kami nang bahala sa nobyo mo. Hindi, Mang Kulas, tulungan niyo po ako. Dalhin po natin si John sa ospital, sa doktor. Ay Ineng, sa tingin ko hindi magandang idea kapag ginawa mo yon. Po, bakit naman po? Ay sa tingin ko ginagaway itong asawa mo Napakaitim ng suka niya. Napakabaho pa nun at saka may kasamang maliliit na insektong parang uawd. Ineng, gayon na gayon ang sintomas ng mga taong ginagaway. Kaway? Ano pong ibig sabihin yan? Ano ho yan, Mang Kulas? Ang gaway ay para iyang pinagsamang kulam at barang, Ineng. Kaya lang mas malakas yan at mas matindi dahil kadalasan kamatayan ang layunin ng taong gumagawa niyan sa kanyang biktima. Ano? Hindi natin maaaring dalhin ang asawa mo sa ospital dahil palalalain lang noon ng sitwasyon, Ineng. Mas magiging malala ang lagay ni John. Parang bigla akong nanghina noon sa narinig na sinabi ni Mang Kulas pero bago pa ako makapag-react, nakita kong lalo lang lumala ang pagsiseizure ni John. Kaya naman kahit anong pigil ni Mang Kulas, Miss Anne, hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Nasa harapan ko ang asawa kong halos nag-aagaw buhay na sa paningin ko at kahit pa may sinabi siya tungkol sa gaway, hindi ko magawang paniwalaan yun agad. Kaya kahit nalabag sa kanyang payo, nagpatawag ako ng tricycle para madala namin si John sa pinakamalapit na ospital. Pagdating namin doon, halos mawalan ako ng lakas habang pinapanood kong isinusugod si John sa emergency room. Ilang minuto ang lumipas na tila ba para sa akin ay sobrang tagal na bago lumabas ang doktor. Asawa po kayo ng pasyente? Opo, Dok. Kamusta na po siya? Okay. Okay na po siya. Mukhang nagkaroon lang siya ng isang malubhang allergic reaction pero naagapan naman namin yon kaagad. Mukhang may nakain siyang hindi tugma sa kanya kaya nagkaroon ng ganitong reaksyon. Allergy lang po. Pero, Dok, yung sinuko niya po sobrang... Normal na sintomas lang ho yun, Mrs. Kapag matindi ang reaksyon ng katawan natin sa allergy, huwag po kayong mag-alala. Mabibigyan namin siya ng gamot na kailangan. Miss Anne, kahit anong pilit kong intindihin ang paliwanag ng doktor, parang may bumubulong sa akin na hindi yon ang buong katotohanan. Pero dahil gusto kong maniwalang ligtas na ang asawa ko, pinilit kong manahimik. Kinabukasan, bumalik kami kina Mang Kulas. Kita ko sa mga mata ng matanda ang bahagyang pagkadismaya, pero hindi na rin siya nagsalita pa. Okay na si John, Mang Kulas. Sabi ng doktor, allergy lang daw po yun. Alay kung gayaan ang sinabi ng doktor, abay magpasalamat ka't naagapan si Ineng. Oo nga ho eh.
Baka kailangan niya lang din ho magpahinga. Siguro nga. Ang mabuti pa dalhin mo na lang muna siya sa kwarto ninyo. Pero sa kabila ng sinabi niya, halata pa rin sa mukha ni Mang Kulas na hindi siya kumbinsido. Sa paraang pagtitig ni Mang Kulas kay John, para bang may alam ito na hindi sinasabi sa akin. Pero hindi ko yun binigyang pansin dahil ayoko nang isipin pa na meron talagang kababalaghang nangyayari sa noon ay asawa ko lang si John. Ayokong sirain ang nagsisimula pa lang naming pagsasama dahil sa mga paniniwalang hindi ko naman alam kung may basihan ba talaga. Sa mga sumunod na araw, napansin ko ang malaking pagbabago kay John. Tahimik siya, halos hindi umiimik at madalas nakatulala. Kung dati malambing siya at mapagbiro, ngayon halos hindi ko na siya makausap. Minsan magkasama kami sa mesa pero ni hindi man lang siya sumusubo ng pagkain. Love, kain ka naman. Ilang araw ka nang halos hindi kumakain. Hindi ako gutom. Hindi ka gutom. Pero ang payat-payat mo na. John, ano ba talagang nararamdaman mo? Simula nung ikasal tayo, ganyan ka na eh. Love, magsabi ka naman sa akin. Ang ingay mo masyado. Sa kwarto lang ako. Sobra na rin akong nag-aalala noon, Miss Anne. Parang gusto ko na nga umuwi ng Maynila noon kung hindi lang siya ang inaalala ko. At nariyan pa kasi itong si Max na ilang araw nang nawawala. Hindi kasi siya umuwi simula noong araw ng kasal namin ni John. Nagtanong-tanong na kami sa mga taga roon pero kahit isa, walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Pero ang sabi ni Rita, nag-text naman daw ang kuya niya na nasa paligid lang siya, may inaasikaso lang. Sa ikatlong gabi ng honeymoon week sana namin ni John, nagising ako sa gitna ng hating gabi. Doon pa rin kami tumutuloy noon sa bahay ni Mang Kulas. Madilim ang paligid ng gabing yon pero ramdam ko ang presensya ni John. Nang igalaw ko ang ulo ko, nakita ko siya. Nakaupo sa paanan ng kama. Nakatalikod sa akin. John, anong ginagawa mo? Bakit hindi ka patulog? Dahan-dahan, Miss Anne, bigla na lang ako noong hinarap ni John at pagkakita ko sa mukha niya, muntik na akong mapasigaw. John, bakit puro dugo ka? Oh my gosh! Saka, bakit hawak mo yung pusa ni Rita? Diyos ko po! John, bakit mo kinakain yan? Ano nangyayari sa'yo? Gutom ako. Gutom na ako, Chloe. Gutom na gutom pa ako. Kailangan kong kumain. Baka naman pwedeng patikimin mo ko ng laman mo. Kahit kaunti lang. Miss Anne, halos mawalan ako ng ulirat sa sinabi niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Hawak pa rin ang dugo ang katawan ng pusa na halos maubos na niya ang ulo. Konti lang naman, Chloe. Hindi mo naman siguro ipagkakait yan sa akin, di ba? Asawa mo naman ako. Gusto mo bang mamatay ako sa gutom? John, anong sinasabi mo? Ako ang asawa mo. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Huwag ka lalapit. John ka lang. Please, huwag mo gawin sa akin to. Ano ba nangyari sa'yo? Bigla siyang sumugod sa akin. Dinamba niya ako at agad ay napahiga ako sa higaan naming mag-asawa. At sa sobrang takot ko, halos hindi ako makagalaw. Pero bago pa man niya ako tuluyang magawa ng kahit na ano, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig ko. Chloe, lumayo ka sa kanya! Max! Ikaw na naman. Layuan mo si Chloe, pare. Mapapahamak siya sa kamay mo. Gawin mo na ang sinasabi ko habang may natitira pang katinuan siya sa isip mo. At sino ka para diktahan ako? Ano ba talaga nangyayari sa kanya? Chloe, lumayo ka dyan sa lalaking yan. Wala siyang gagawing maganda sa'yo. Maniwala ka sa akin. Si Max.
Parang isang bayani na sumulpot mula sa kawalan para iligtas ako. Hawak ang isang matalim na balisong. Nanginginig pa rin ako sa takot nang makita kong bigla na lang niyang sinugod si John at inunda yan ng saksak. Max! Max, ano ginagawa mo? Oh my gosh, itigil mo yan! Huwag mo akong pigilan, Chloe! Hindi mo naiintindihan! Mapapahama ka lang sa kamay ng lalaking yan! Max, ano ba ginagawa mo? Max, ano sinasabi mo? Huwag mong saktan yung asawa ko! Hindi siya ang asawa mo, Chloe. Hindi si John ang lalaking inakala mong kilala mo. Ginagamit ka lang niya. Ano bang ibig mong sabihin, Max? Max, naguguluhan na ako. Mamaya na ako magpapaliwanag sa'yo. Tumakbo ka na muna. Humingi ka ng tulong kina Lolo. Tumakbo ko palabas ng kwarto at sinunod ang sinabi ni Max kahit na sobrang nalilito ko noon. Natakot kasi akong bigla sa nakita kong kilos ni John, pati na rin sa ginawa nito sa pusa ni Rita. Nagtawag ako ng tulong. Kahit yung mga kamag-anak ni John na noon ay nananatili pa rin kasama namin sa lugar, nagawa na ring sumugod. Pagbalik namin sa kwarto ni John, naabutan naming nasa ibabaw ni Max ang asawa ko at handa na nitong sagpangin ang kanyang leeg. Nakaumang na ang ngipin ni John noon sa leeg ni Max na pilit namang nagpupumiglas. Parang isang mabangis na halimaw si John noon. Animo siya'y nauulol sa sobrang gutom. Dahil doon marami ang kumuyog noon kay John para lang mapahiwalay siya kay Max. 5 lalaki yata noon ang nagtulong-tulong na alisin siya dahil sobrang lakas talaga ni John. Nang mapaghiwalay nila ang dalawa, iniupo nila ang asawa ko sa kama. Kumalma naman ito pero matalim pa rin ang tingin niya sa aming lahat. Namumula ang mga mata niya. Naglalaway din siya at hindi ko mapigilang mandiri sa kanya dahil doon. John, itigil mo na yan! John, ano ba talaga nangyayari sa'yo? Yan na nga bagang sinasabi ko, Ineng. Yung gaway na ipinataw sa asawa mo, hindi lang yung simpleng pagbibigay laang ng sakit sa kanya. May kumukontrol sa utak niya. Mukhang ginawa siya nitong katulad ng mga nilalang na hayok sa laman at dugo ng tao. Aswang. Ginawa siyang aswang ng gumagaway sa kanya, Chloe. Yun mismo ang narinig ko na sinabi ng babaeng sinundan ko nung araw ng kasal ninyo ni John. Na wala nang iba kundi ang tunay na asawa ng lalaking pinakasalan mo. Ano? Max, ano sabi mo? Pasensya ka na sa sasabihin ko, Chloe. Pero nalaman kong matagal na palang pinagtataguan ni John ang dati niyang asawa na isang manggagaway doon sa kabilang barangay. Matagal na kasing hindi gusto ni John ang buhay dito sa probinsya kasama ang asawa at anak niya na itinago niya rin kahit sa mga kamag-anak niya. Kaya iniwan niya sila, Chloe. Pagkatapos naghanap siya ng babaeng mag-aahon sa kanya sa hirap. Isang babaeng mabilis niyang mauuto at mabilis niyang mapapapayag sa lahat ng gusto niya. At ikaw yun, Chloe. Miss Anne, para akong pinagbagsakan noon ng langit at lupa dahil sa narinig kong mga salitang yon mula kay Max. Hindi ako makapaniwala. Hindi pwedeng totoo ang sinasabi niya pero paanong hindi ko paniniwalaan ang sinasabi ni Max gayong sa harap ko mismo naroon si John, ang lalaking pinakasalan ko na parang isang hayop na sinapian ng kung anumang demonyo. Hindi rin makapaniwala ang mga kamag-anak ni John na kasalukuyang nanonood sa harapan ng madilim at nakakapanindig balahibong eksenang nagaganap sa maliit naming kwarto. Isa sa kanila ang bigla na lamang kinwelyuhan si Max at sinabing nagsisinungaling lang daw siya. Totoong sinasabi ko. Kung gusto nyo, tanungin nyo mismo ang asawa niyang manggagaway sa kabilang barangay. Nakita ko siya at narinig ko ang lahat ng sinabi niya. Ginamit niya ang itim na mahika para gawing halimaw si John bilang ganti. Huwag na kayo mag-away! Ano pang gagawin natin? Si John, kailangan natin siya tulungan. John? Si John, nasaan? Nakawala siya! Paglingon kong muli sa direksyon ni John kanina kung saan siya iniupo ng grupo ng kalalakihang kasama naming tumakbo rito, bigla na lang siyang nawala doon. Wala man lang sa amin ang nakapansing bigla na pala siyang nakawala at tumakbo patakas. Para bang sobrang bilis niyang kumilos at sa isang iglap,
narinig namin ang sigaw ni Rita mula sa kabilang bahagi ng bahay. Tulungan niyo ako! Ate Chloe! Kuya Max! Lolo! Diyos ko, si Rita! Ang apo ko! Punyeta, John! Huwag ang pinsan ko! Nagmamadali kaming lahat na tumakbo papunta sa direksyon ni Rita, pero bahagya na kaming nahuli ng dating. Pagdating namin sa sala, nakita namin si John na nakadagan kay Rita. Ang dalagita ay may malalim na hiwa sa dibdib na tila gawa ng mga kuko ni John, na ngayon ay bigla na lamang humaba at tumulis. Tumutulo ang dugo mula sa sugat ni Rita at si John ay dinidilaan ng umaagos na dugo mula rito. Parang biglang nanghina noon ang tuhod ko, Misaan. Gusto kong masuka dahil bigla na lang bumaliktad ang sikmura ko, pero pinalakas ko ang loob ko. John! John, tama na. Nakikiusap ako sa'yo. Itigil mo na to. Ay hayop kong lalaki ka! Hindi ka na tao! Papatayin kita sa ginawa mo sa apo ko! Sa sobrang galit, mabilis na kumuha ng pamalo si Mang Kulas. Sinubukan niyang kunin ang atensyon ni John, habang ang ilan sa mga kamag-anak nito ay nagmadali upang buhatin si Rita palayo. Mabuti na lamang hindi gaanong napuruhan ang dalagita. Malaki ang sugat niya pero hindi ganoon kalalim, kaya mabilis lang yung magagamot. Lolo! Huwag kang lalapit! Delikado yan! Wala akong pakialam! Nilapastangan ng demonyong ito ang pisan mo! Hindi ako papayag! Mga kulas, nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo pong sasaktan. Hindi ko nagawang pigilan si Mang Kulas nang bigla na lamang niyang hampasin sa mukha ng dinampot niyang buntot pagi si John. Bigla kasi siyang inangilan nito, pati na rin ang iba pang mga taong naroon. Pati na rin ang sarili niyang mga kamag-anak. Parang hindi na nakakakilala si John noon. Wala na talaga siya sa sarili at ang mahalaga lang sa kanya ay ang maibsan ang matinding gutom na nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Sa kabila ng lahat ng sigawan at kaguluhan, unti-unting nakuha ng mga taong naroon ang lakas ng loob upang kuyugin si John. Ang mga kalalakihan kabilang na si Max ay pilit na inaawat si John mula sa muling pag-atake. May ilan pang ang gumamit ng lubid upang igapos siya. Tama na! Huwag niyo po siya sasaktan. Maawa po kayo. Chloe, hindi mo naiintindihan. Hindi na siya si John. Ang halimaw na nakikita mo ngayon ay resulta ng sumpa ng kanyang asawa. Kahit na! Asawa ko pa rin siya. Kahit na walang bisa yung naging kasal namin. Para sa akin, asawa ko pa rin po si John. Hindi ko po kayong nakita na pinapatay niyo siya. Kaya Mang Kulas, nakikiusap po ako sa inyo. Hayaan niyo lang po si John. Hayaan niyo na lang po iuwi siya ng mga kamag-anak niya sa Manila. Abay, paano kung magwala ulit yan sa daan, Chloe? Paano kung marami siyang masaktan? Mang Kulas, nakikiusap po ako. Bilang asawa niya, bigyan po natin siya ng isang pagkakataon. Mang Kulas, ako na po ang bahala. Ako na lang ang sasama sa kanya pabalik na Maynila. Hindi pwede, Chloe. Delikado yung gusto mo. At bakit, Max? Asawa ko si John. Responsibilidad ko siya. Hindi ikaw ang asawa niya, Chloe. Walang bisa ang kasal niyo. Isa pa, mapapahama ka sa kanya. Nakita ko ang labis na pagtutol sa mukha ni Max nang sabihin ko yon kay Mang Kulas. Pero wala naman akong ibang magawa. Ayokong patayin nila si John kahit na malaki rin ang kasalanang ginawa nito sa akin dahil sa ginawa niyang panggagamit sa akin. May kasalanan din naman ako sa nangyari dahil hindi ako naniwala sa mga magulang at kamag-anak ko. Tama nga sila. Hindi ako seseryosohin ni John. Nakikiusap po ako sa inyo, Mang Kulas. Pakawalan niyo po si John, please. Kung talagang gusto mo siyang ihatid,
pumayag kang sumama ako sa inyo sa Maynila. Gusto ko lang makasiguradong maayos ang magiging lagay mo, Chloe. Tango na lang noon ang naisagot ko kay Max bago ko muling bumaling kay Mang Kulas. Matapos ang mahabang usapan at pakiusap, pumayag din ang mga tao sa pamayanan. Ang kondisyon lamang nila ay ang hindi na pagbabalik ni John sa lugar na yon. Kung sakasakaling hindi magbago ang asawa mo, Chloe, at patuloy niyang ilagay sa panganib ang ibang tao, abay, pasensyahan na lang tayo. Salamat, Mang Kulas. Salamat po. Pangako, gagawin ko ang lahat para maayos lang ang lahat ng ito. Miss Anne, habang ini-escort kami ng van pa uwi sa Maynila, mahigpit akong nakahawak sa kamay ni John. Tila wala na itong anumang lakas at parang ibang tao na ang kasama ko. Ang kamay niyang dating mainit at puno ng pagmamahal, ngayon ay malamig at parang wala ng buhay. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Hindi dahil sa galit o takot, kundi sa kawalan ng pag-asa. Gusto kong bumalik siya sa dati. Gusto kong bumalik ang lahat sa normal. Pero alam kong imposible nang mangyari yon. Si Max naman habang nasa biyahe kami ay tahimik lang. Halata sa kanya ang tensyon at pagkabahala. Pero wala siyang binibitiwang salita. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa daan. Ngunit alam kong kahit siya ay nag-iisip ng malalim. Max, sa tingin mo, may pag-asa pa kayang bumalik si John sa dati? Hindi ko alam, Chloe. Sa totoo lang, hindi na siya ang John na nakilala mo. Kahit anong gawin natin, mukhang hindi na siya babalik sa dati. Pero kung totoo ang karma ang nangyari sa kanya, baka kailangan niyang harapin yun at pagbayaran ng lahat ng ginawa niya. Hindi lang sa asawa niya, kundi pati na rin sa'yo. Hindi ko alam kung kaya kong tanggapin yan, Max. Siya pa rin yung asawa ko. Mahal ko pa rin siya. Chloe, mahalaga ang pagmamahal. Pero minsan hindi sapat yun para iligtas ang isang tao. Lalo na kung siya na mismo ang nagdala sa sarili niya sa ganitong sitwasyon. Biktima ka rin, Chloe. Kailangan mo rin tulungan ang sarili mo. Huwag kang mag-alala. Malalampasan mo rin to. Tahimik akong napaisip sa sinabi ni Max habang nakatanaw sa labas ng bintana. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagong buhay na naghihintay sa amin sa Maynila. Hindi ko rin alam kung paano ako magsisimula muli kung sakaling tuluyan na ngang mawala si John sa akin. Pagdating namin sa bahay ng pamilya ni John, sinalubong kami ng kanyang ina at mga kapatid. Malinaw sa kanilang mga mukha ang pag-aalala, pero may halo ring pagdududa doon. Hindi kasi siya nakadalo sa naging kasal namin ni John dahil may sakit siya ng mga panahong yon. Sa kabila ng lahat ng sinabi ko, ipinagpilitan ng pamilya ni John na ipa-check up siya sa isang espesyalista. Isinama ko sila sa ospital kahit pa gusto kong manatili sa tabi ni John. Sa loob-loob ko, umaasa pa rin akong baka may paliwanag ang siyensya para sa nangyari sa kanya. Doon, sinabi sa amin ng doktor na si John daw ay mayroong schizophrenia. Isa yung sakit sa pag-iisip na nagdudulot ng hallucination sa isang taong meron nito. Dahilan para makagawa sila ng mga bagay na hindi naman nila gusto. Sa totoo lang gusto kong maniwala sa diagnosis na yun ng doktor kung hindi ko lang nakita kung ano ang nangyari noon sa Batangas. Nasaksihan kasi mismo ng mga mata ko ang lahat. Kaya naman, mahirap para sa akin ang maniwalang may sakit lang sa isip ang dati kong boyfriend. Max, tama ka nga. Lahat ng sinabi mo tungkol kay John, totoo pala. Totoo pala na may asawa siya noon pa, bago pa kami magpakasal. Pero Max, gusto ko pa rin makita ang asawa niya. Gusto ko siyang kausapin para humingi ako ng tawad. Tawad? Chloe, wala kang kasalanan dito. Biktima ka lang.
Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa kahit na sino. Pareho lang kayong biktima ng panloloko ni John. Alam ko, Max, pero gusto kong gawin to para kay John. Para sa katahimikan niya. At para na rin sa akin. Hinayaan ako ni Max kahit pa hindi siya kumbinsido sa desisyon kong bumalik sa Batangas. Umuwi ulit kami sa kanila para lang hanapin at puntahan ang tunay na asawa ni John. Pero nang muli naming balikan ang lugar, wala na raw ito doon. Ayon sa mga residente, umalis na yung babae. Kasama ang anak nitong mag-iisang taong gulang pa lamang daw ng mga panahong yon. Doon din namin nalaman na ito palang si John, biktima ng pikot. Ayon sa mga napagtanungan kasi namin sa kabilang barangay, bakasyonista lang daw si John sa kanila noong pikutin ito ng manggagaway na itago na lang natin sa pangalang Myrna. Kaya napilitan si John na pakasalan ito ng palihim dahil bigla niya itong nabuntis ng hindi sinasadya. Wala na siya, Max. Wala na akong magagawa para makabawi sa kanya. Ni hindi man lang ako nakapag-sorry. Siguro, pakiramdam niya, nagawan ko sila ng padre de pamilya. Wala kang kailangang bawiin, Chloe. Hindi mo kailangang dalhin ang bigat ng kasalanan ni John. Mas mahalaga ngayon, alagaan mo ang sarili mo at kalimutan mo na ang nakaraan. Parang ang hirap naman kasing gawin yun. Napakahirap. Kaya mo yan, Chloe. Tsaka, andito naman ako. Hindi kita pababayaan. Sa puntong yon, nagsimula akong tanggapin ang katotohanan. Hindi ko na mababago ang nangyari. Hindi ko na rin maibabalik si John sa dati. Ang pamilya ni John ang nagdesisyong ipa-admit siya sa isang mental institute. Pero doon ay lalo pang lumala ang kondisyon niya. Hindi na siya bumalik sa normal. Nabalitaan ko na lang, Miss Anne, na naging isa pa raw si John sa pinakamalalang pasyente ng naturang institute. Kung saan ilang beses na siyang muntik na makapatay ng ilang nurses, pati na rin kapwa niya mga pasyente sa loob nun. Kaya naman kinailangan pa siyang i-isolate sa lahat. Ang huling balita ko tungkol sa kanya, matapos daw siyang ilayo sa ibang pasyente ay tumanggi na si John na kumain ng kahit na ano. Kung hindi siya bibigyan ng hilaw na karne o laman loob. Dahil doon ay nangayayat siya ng husto. Hanggang sa kalaunan, nalagutan siya ng hininga sa dami ng naging komplikasyon niya dahil sa ginagawa niya sa kanyang sarili. Sobra akong nalungkot noon sa nangyari, Miss Anne. Ilang buwan ko ring ipinagluksa ang pagkawala niya. Miss Anne, hindi naging madali ang pagtanggap ko sa lahat ng nangyari. Pero sa gitna ng lahat ng ito, si Max ang naging sandalan ko. Hindi niya ako iniwan. Kahit noong bumalik siya sa barko, nanatili kaming magkausap hanggang sa magdesisyon siyang bumaba ulit at opisyal na ligawan ako. Sa tradisyonal na paraan nanligaw si Max sa akin. Pinakilala niya ang sarili niya sa pamilya ko at agad nila siyang nagustuhan. Chloe, alam kong mahirap para sa'yo na magtiwala ulit sa lalaki. Pagkatapos ng nangyari sa inyo ni John. Pero sana bigyan mo ako ng chance para patunayan ang sarili ko sa'yo. Natatakot ako, Max. Natatakot ako na baka mangyari ulit sa akin yung nangyari noon. Chloe, hindi ako katulad niya. Itong nararamdaman ko sa'yo, noon pa man, totoo na to. Bago mo pa siya makilala. Kung hindi lang ako naunahan ni John noon, edi sana ako ang unang nanligaw sa'yo. Hindi mo sana naranasan sa kanya yon. Alam ko yun. Sinabi na rin sa akin ni Rita yung tungkol dyan, pero... O sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Talaga? Salamat, Chloe. Promise, hindi ka magsisisi sa desisyon mong yan. Kahit natakot ako noon, muli akong sumugal kay Max. Hinayaan ko ang sarili kong muling ipagkatiwala ang puso ko.
At hindi ko naman yun pinagsisihan. Ginawa ni Max ang lahat para patunayan sa akin na hindi ako nagkamali sa desisyon kong sumugal sa kanya. Nagawa niyang pagalingin ang puso ko. Nagawa niyang alisin sa akin ang takot sa naging experience kong ito noon sa dating taong minahal ko. Ngayon nasaan, 6 na taon na kami ni Max. 3 taon na rin kaming kasal at may isa na kaming anak. 1 taong gulang na batang lalaki na kamukhang kamukha ng tatay niya. Wala na akong balita pa sa pamilya ni John ngayon. Pinutol ko na ang anumang ugnayan namin mula nang maging kami ni Max. At ngayon, masasabi kong masaya na ako. Dahil sa gitna ng dilim ng nakaraan, natutunan kong bumangon at muling magmahal. Hindi ko lang talaga akalaing ma-experience ko ang kakaibang pangyayaring ito sa buhay ko nang nangyari pa mismo noon sa wedding reception ng unang naging kasal ko. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon. Muli ay ako nga po pala si Chloe. Maraming salamat po sa oportunidad na maibahagi ko sa inyo ang kwento ko. Mabuhay po kayo, Kwentong Takip Silim Team, at more power po sa inyong channel.